tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakahalaga at mainit na balita ang ating tututukan ngayong araw mula sa silangang Europa. Inatasan ni Russian President Vladimir Putin ang kanyang military general staff na maghanda ng mga detalyadong plano para sa muling pagsakop sa kabisera ng Ukraine na Kyiv. Ito ang opisyal na ibinunyag ni Ukrainian Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi. Ayon sa kanya, patuloy ang pag-aaral ng Russia sa iba't ibang paraan upang muling simulan ang kanilang opensiba laban sa bansa. Batay sa pinakahuling ulat ng paniktik ng militar ng Ukraine, ang pinakamalamang na senaryo ng pag-atake ay magmumula sa rehiyon ng Bryansk ng Russia patungo mismo sa rehiyon ng Chernihiv. Ang banta na ito ay nagdudulot ngayon ng matinding alarma sa pamahalaan ng Ukraine na nagpapatupad na ng mga preventive measures upang maprotektahan ang kanilang teritoryo at ang kaligtasan ng mga mamamayan sa hilagang bahagi ng bansa. Sa isang eksklusibong panayam sa TSN noong Hunyo 30, ipinaliwanag ni Syrskyi na inatasan na ni Putin ang General Staff ng Russia na kalkulahin ang maraming posibleng ruta para sa isang bagong malawakang opensiba. Kasama sa mga kalkulasyong ito ang mga operasyon na maaaring ilunsad mula sa teritoryo ng Belarus na naglalayong makuha ang kabisera at ang mga nakapaligid na rehiyon nito upang tuluyang makontrol ang bansa. Ang pag-atake mula sa Belarus ay nananatiling isang malaking banta na hindi maaaring baliwalain ng militar ng Ukraine sa anumang pagkakataon. Ayon sa mga ulat ng intelligence, ang pag-atake sa Kyiv ay isa pa rin sa mga pangunahing layunin ng Kremlin upang pilitin ang pamahalaan ng Ukraine na sumuko sa digmaan. Dahil dito patuloy ang pagpapalakas at paghahanda ng mga puwersang Ukrainian sa hilagang hangganan. Dahil sa lumalaking panganib sa seguridad sa rehiyon, inanunsyo ng mga awtoridad ng Ukraine ang isang mandatory evacuation para sa 12 border settlements sa rehiyon ng Chernihiv simula noong Hulyo 1. Ang hakbang na ito ay naglalayong iligtas ang mga sibilyan mula sa posibleng direktang labanan, artilerya at pambobomba na maaaring maganap sa mga susunod na araw dahil sa banta ng mabilisang pagsalakay ng Russia. Bukod sa 12 pamayanan na ito, pinalawig din ang pamahalaan ng utos ng paglikas para sa 7 pang karagdagang pamayanan na unang nilinis noong panahon ng taglamig. Sa kabuuan, 19 na pamayanan sa hilagang hangganan ang kasalukuyang sumasailalim sa malawakang paglikas upang matiyak na walang sibilyan ang maiiwan sa mapanganib na sona kapag nagsimula ang inaasahang opensiba ng mga puwersang Ruso. Sa kabila ng mga babala ng paniktik, nagpahayag ng kaunting pag-aalinlangan si Syrskyi tungkol sa direktang partisipasyon ng Belarus sa bagong opensiba. Sinabi niya na sa tingin niya ay hindi mangangahas ang pamunuan ng Belarus na ipagamit muli ang kanilang teritoryo sa Russia bilang staging ground para sa pagsalakay. Gayunpaman, binigyang diin niya na isinasaalang-alang pa rin nila ang opsyong ito sa kanilang pagpaplano. Ang Belarus sa ilalim ng pamumuno ni Alexander Lukashenko ay naging pinakamalapit na kaalyado ng Moscow mula pa nung simula ng labanan. Bagamat hindi direktang nagpadala ng sariling tropa ang Belarus sa digmaan, pinayagan nito ang Russia na gamitin ang kanilang lupain para sa orihinal na pagsalakay noong taong 2022, kaya naman nananatiling lubhang maingat ang militar ng Kyiv sa hilagang bahagi. Ayon kay Commander-in-Chief Syrskyi, ang kasalukuyang datos ng intelligence ay nagpapakita ng mas mataas na posibilidad ng mga operasyon na magsisimula mismo mula sa rehiyon ng Bryansk ng Russia direkta patungo sa rehiyon ng Chernihiv ng Ukraine. Ang rutang ito ay mas madaling ma-access ng militar ng Russia dahil sa direktang koneksyon nito sa kanilang sariling logistics network at mas mabilis na pagpapadala ng supply. Ang pangunahing layunin ng ganitong maniobra ng Russia ay upang palawakin ang aktibong linya ng labanan o frontline. Sa pamamagitan ng paglikha ng bagong labanan sa hilagang bahagi, umaasa ang Moscow na mapipilitan ang Armed Forces of Ukraine na ilipat ang kanilang mga pinakamahusay na unit ng depensa palayo sa mga kritikal na zone sa silangan at timog kung saan kasalukuyang nagaganap ang pinakamainit na bakbakan. Tinalakay din ni Syrskyi ang mga matitinding hamon sa lohistika na kakaharapin ng Russia kung magpapasya silang umatake muli mula sa direksyon ng Belarus. Ipinaliwanag niya na ang lupain sa hilagang hangganan ay nagpapakita ng matinding kahirapan para sa mga mabibigat na kagamitang militar dahil sa malalawak na latian at maputik na daan na mahirap dagsain ng mga tangke at iba pang nakasayong sasakyang pandigma.
Bukod dito, sa direksyon ng Chernobyl, ang heograpiya ay lubos na pabor sa depensa ng Ukraine. Ang panig ng Ukraine sa pampang ng ilog ay mas mataas kumpara sa panig ng Belarus. Ang natural na bentaheng ito ay nagbibigay sa mga tagapagtanggol ng Ukraine ng mas magandang posisyon upang masubaybayan at mapigilan ang anumang tangkang pagtawid ng mga kaaway gamit ang kanilang mga artilerya at sniper positions. Bilang karagdagan sa natural na heograpiya, nagpatupad na rin ng mga aktibong hakbang ang Ukraine sa larangan ng inhenyerya. Halos lahat ng mga tulay na may kakayahang sumuporta sa mga mabibigat na kagamitang militar ay winasak o kinalas na sa mga kritikal na daanan. Ito ay upang matiyak na walang mabilis na pag-usad na magagawa ang mga puwersang Ruso kung sakaling magtangka silang sumalakay muli sa hilagang bahagi. Ang mabilis na pagkilos ng lokal na pamahalaan sa Chernihiv ay patunay ng seryosong banta na kinakaharap ng rehiyon. Ang mga lokal na opisyal ay patuloy na nakikipagtulungan sa militar upang ilikas ang mga pinaka-vulnerable na residente tulad ng mga bata, kababaihan at matatanda mula sa mga lugar na may pinakamataas na panganib ng direktang militarisasyon, pambobomba at posibleng pagsakop ng mga puwersang Ruso. Habang naghahanda ang Ukraine sa posibleng pag-atake, may mga kagiliw-giliw na pahayag naman mula sa loob mismo ng Russia. Ang pinuno ng pinakamalaking pag-aari ng estado na bangko sa Russia, ang Sberbank na si Herman Gref, ay nagpahayag sa publiko na ang pinakamahalagang issue para sa lahat ng mamamayang Ruso sa ngayon ay ang mabilis na pagtatapos ng mga operasyong militar na nagdudulot ng matinding hirap sa bansa. Sa kanyang pagsasalita sa taunang pangkalahatang pagpupulong ng Sberbank, binigyang diin ni Gref na ang pagnanais para sa kapayapaan ay nagbubuklod sa buong populasyon ng bansa. Ang pahayag na ito ay itinuturing na isang bihirang pampublikong pag-amin mula sa isang napakataas na opisyal ng Russia tungkol sa lumalaking pagod, pangamba at kawalan ng suporta ng publiko sa patuloy na digmaan na inilunsad ng Kremlin. Ang mga salita ni Gref ay tila sumasalamin sa mga tunay na resulta ng mga independenteng survey sa loob ng Russia. Ayon sa mga pinakabagong botohan, humigit kumulang 81% ng mga Ruso ang pumapabor sa agarang paghinto sa buong giyerang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Si Herman Gref ay matagal nang naglingkod bilang isa sa mga pinakamahalagang haligi sa pananalapi para sa rehimen ni Vladimir Putin. Aktibo niyang pinamahalaan ang malalaging mapagkukunan ng bangko upang pondohan ang domestic war effort ng Russia, sa kabila ng pagiging target ng mabibigat at mahigpit na mga internasyonal na parusa mula sa mga bansa sa kanluran na naglalayong pilayin ang ekonomiya ng Moscow. Bagamat pare-parehong pinanatili ni Gref ang kanyang pampublikong suporta sa mga agresibong patakaran ng Kremlin sa nakalipas na mga taon, ang kanyang posisyon ay kapansin-pansing nagbago kamakailan. Mula sa pagiging matatag na taga-suporta, nakikita na ngayon ang kanyang matinding pagkabahala sa lumalalang epekto ng digmaan sa ekonomiya ng Russia, sa katatagan ng pananalapi at sa kinabukasan ng kanilang mga bangko. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng dalawang magkaibang mukha ng digmaan. Sa isang banda, nahaharap ang Ukraine sa patuloy na banta ng bagong opensiba sa Kyiv at Chernihiv. Sa kabilang banda, nahaharap naman si Putin sa lumalaking kawalang kasiyahan sa loob ng kanyang sariling bansa dahil sa matinding pinsala sa ekonomiya at sa pagnanais ng kapayapaan ng mga Ruso. Manatiling nakatutok para sa mga karagdagang ulat dito.